Magandang hapon sa inyong lahat diyan sa Pilipinas. Pasensya na po kayo kung naka-video itong speech ko or message ko sa ating mga graduates. Kasi po nandito ako ngayon sa United Kingdom, sa England. Hindi po kasi ako makakauwi dahil kauuwi ko lang noong December. Ah, sa binabati ko rin po ang principal ng ating alma mater na si Alicia Mendoza, kay Vilma Santos Balagtas na siyang kumontak sa akin at sa mga effort na ginawa niya para maayos itong speech ko at yung message ko dun sa inyong program. Sa mga guro, sa mga teachers na siyang cultivate ng inyong mga since nung grade 1 kayo hanggang ngayong gumraduate na kayo. Sa mga magulang na naghirap at nagpakasakit para makatapos kayo ng elementary, at sa lahat po ng mga bisita na nandito, na andyan ngayon. I have to introduce myself dahil siguradong lahat ng graduates hindi nyo naman ako kilala. Ako si Olivia Kilantang Claudio, mas kilala ako dyan sa atin sa Nyugan na Oli. Anak ko ako ni Alfredo Kilantang, o mas kilala nyo na Mama Edo, at saka si Nana Polang na nakatira dyan sa Purok 2. Wala man po akong personal dyan, pero sana yung speech ko o yung story ng buhay namin ng pamilya maging inspirasyon sa mga graduates natin ngayon, pati na sa mga magulang nila. Nung mabasa ko yung topic ng graduation ninyo ngayon dyan, which is sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan, nag-iisip ako kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Bigla kong naisip na siguro mas maganda kung istorya ko na lang sa inyo kung ano yung naging buhay ko at ng pamilya namin nung araw bago kami nakaahon sa kahirapan namin nung araw. Hindi naman po kami mayaman ngayon, pero hindi na kasi kami kasing hirap nung panahon na kami nag-aaral at nung kami maliliit pa na nandyan pa kami sa Nyugan. Siguro magtatanong kayo kung paano ko narating kung nasaan man ako ngayon. Na isang galing sa mahirap dyan sa lugar natin, nandito ako ngayon sa United Kingdom, ngayon na nagtatrabaho. Nagwo-work ako ngayon sa National Health Service dito sa England, sa United Kingdom. Nagwo-work ako sa isa sa pinakamalaking ospital dito sa UK. Isa akong senior staff nurse sa operating room. At ang specialty ko ay head and neck, which means na ENT, ear, nose, and throat, at maxillofacial. It means yung buong mukha natin. Yan ang specialty ko. From neck to dito. Yan ang specialty ko. Very specialized yung area na yan. Sisimulan ko yung istorya ng buhay ko nung panahon ng elementary ako. Itutuloy ko pa pala. At saka nag-aral din nga pala ako sa Sheffield University dito sa England. Ang funded yun ng National Health Service, which is like a government hospital dyan sa Philippines.
Nag-aral ako ng mentorship course para makapagturo ako sa mga student nurses dito, mga British na student nurses. So, sa awa ng Diyos, nakatapos naman ako. Sa ngayon, nagtuturo ako ng mga estudyante at ako din ang nagpa-follow up ng mga bagong mga staff na pumapasok sa operating room. Ito po, sisimulan ko na yung istorya. Nung araw na maliit, siguro mga grade 6, grade 5 ako noon. Nagtanong ako sa nanay ko noon kung bakit wala akong picture nung maliit ako kasi siyempre gusto mong makita ko ano itsura mo nung maliit ka. So, ang sabi ng nanay ko, wala kang picture at yung mga kapatid mo, siguro sa 7 kasi kami magkakapatid, 6 yung lalaki, at ako lang yung babae. Isa lang yata o 2 yung kuya ko lang at dikong ko lang ang may pictures sa akin, which is I'm third from the oldest, fourth from the youngest. Walang pictures yon, kaya hindi namin alam kung ano istura namin nung maliit. Ang sabi kasi ng nanay ko noon, ang sagot niya sa akin, kasi wala tayong pambayad. Wala tayong perang pambayad ng pictures ninyo. So, pero kayo ngayon sigurado, kahit anong anggulo, kahit ano lang ginagawa ninyo rito, selfie dito, selfie doon. Wala kami niya noong araw. Ang pagka nga nagbibidahan kami dito ng mga friends ko, ang mga buhay nung araw, nung maliliit pa kami, sabi ko, ang isa lang ako masasabi ko na ako hindi ko naranasang magkaroon ng manikang pipikit at didilat, which means ang ibig sabihin nun, yung bang manika na nabibili sa pagka-piesta na pumipikit at dumidilat, kasi yun ang parang explanation ko ng gaano kami kahirap nung araw. Ang tatay ko noon, karpintero. Ang nanay ko, siya ang naglo-look after sa aming magkakapatid. 7 kami magkakapatid, 6 man lalaki, at ako lang yung babae. Nung araw na pati pagkain namin noon, talagang hirap na hirap kami. Ang nanay ko noon nangungutang sa tindahan para mangungutang ng tuyo, mangungutang ng sardinas, ganyan, mangungutang ng mga 3 itlog, tapos babatihin niya ng babatihin para lumobo ng lumobo at nang magkasya sa aming magkakapatid. Pagka kulang ang bigas namin, ang gagawin ng nanay ko, lalagay niya ng kinulte o lalagay niya ng cubes na kamote para madagdagan yung para dumami. Ganun. Tapos mayroon yun na bahog tubig, lalagyan lang namin ng asin o yung tuyo na putol-putol pa kami sa tuyo para magkalasa lang yung kinakain namin. Pero hindi naging ang hindrances yun, hindi naging hadlang yon para hindi kami mag-aral. Yun ang doon kami talagang nagpursige na mag-aral kasi talagang ayaw namin na habang buhay ganun ang buhay namin, na pati na na, na pati mga magiging anak namin maging ganun din. Nung araw pagka nakikita ko yung mga kaklase ko noon na lagi pagkapapasok sila, meron silang bagong bag, notebook, may mga bagong tsinelas kasi noong araw hindi naman uso ang sapatos, tsinelas lang. Ano. So, ang naiinggit ako sa kanila. Tapos umiiyak ako sa nanay ko noon, bakit ka ako si ganito, bakit si ganito meron, bakit ako wala. Talagang hindi namin kaya. Umuulan nga noon kasi ang bubong ng bahay namin noon pawid lang. So pagka umuulan, tumutulo. Ang nanay ko nakasampa na yan sa kisame. Lalagyan niya ng maliit na plywood yung bubong para hindi kami mabasa. Tabi-tabi kami natutulog sa sala. Wala kami noong rooms. Ang bahay namin noon, kahoy, pero maliit lang.
Nung nakatapos na ako diyan ng high school, nagpunta na ako sa CLPC, doon ako nag-aral. Sabi ko noon na, gusto ayoko ng buhay na kamukha kung anong meron kami noon dahil kawawa yung mga magiging anak ko, ayoko maranasan nung anak ko kung ano yung naranasan ko nung araw. So, nung matatapos na ako ng high school, ang sabi ko sa nanay ko noon, sa tatay ko, gusto kong mag-nursing. Kasi yun lang ang nakikita ko noong araw na po pwede kong mag-abroad. Nakikita ko ng malaki para maiahon ko yung pamilya ko sa hirap. So, ang sabi ng nanay ko, hindi natin kaya kasi lahat kayo nag-aaral. Pero hindi ko yung tinanggap. Sabi ko, no, nursing ang gusto ko sa college. So, ang tatay ko, nag-apply siya sa abroad, nagpunta siya ng Libya. Although nag-abroad siya, pero hindi naman ganun kalaki ang kita. Ewan ko kung magkano, siguro mga 5,000 that time, 4,000, something like that. Pero 7 kaming nag-aaral, so sabay-sabay. 3 kaming nasa college, 2 nasa high school, 2 nasa elementary. So, kahit na hirap kami noon, talagang nagpursige kaming mag-aral. Nung nasa college ako, ang sabi kong ganun ang uniforme ko sa Wesleyan University ako nag-aral, ang uniform ko noon sa nursing, 2 lang. I remember that. 2 lang yung uniform ko noon for 4 years. Hindi ako sumasali sa mga party-party kasi wala kaming kakayanan. Nung makatapos ako ng college, nag-review ako sa Manila. Ang baon ko noon, magkano? 50 pesos, 100 pesos, ganyan. Dadalan lang ako ng dikong ko ng pera sa Manila, pandagdag lang do sa allowance ko. Hindi ako lumalabas ng dorm dahil pagka lumabas ako ng dorm, gagastos ako. So, nagtiyaga ako. Tapos sa awa naman ng Panginoon, sa awa ng Diyos, nakapasa ako ng board exam that year, which is 1988. A month after that, nag-work na ako sa PJG. Tapos, dahil ang tatay ko, after 4 years, hindi siya nakabalik ng Libya dahil nga mataas ang BP niya. So, kung hindi naman kami tutulong sa parents namin para pag-aralin yung mga sumunod sa amin, kawawa naman sila. Ano din ang magiging buhay nila? So, kaming matatanda na nakagraduate na, siya ang pinag-aral namin yung mga kapatid naming mga bata sa amin. So, noon, pinag-aral ko yung isang kapatid ko na pangalan niya si Jingjing. I hope you know him. I don't think so. Nag-aral siya ng nursing. Nakapasa siya ng board exam. Ngayon, nasa Saipa na siya sa Amerika. Nurse na siya din ngayon. Meron na siyang isang anak. Maganda na kinabukasan ng pamilya niya. Si Dikong, pinag-aral niya si Joseph, na nasa Guam ngayon, na may 2 anak. Maganda na rin ang kinabukasan ng family niya. So, kailangan kasi talaga tayo, o kayo, mga graduates, hindi lang yung puro pang sarili ninyo ang iisipin ninyo. Kailangan nyo ding isipin kung paano kayong tutulong sa mga kapatid ninyo. Para noon sabay-sabay kayo na maaahon sa hirap at magiging maganda kinabukasan. Di ba mas maganda yung ganon, lalo na kung makikita ng mga magulang ninyo na yung palang pagtutulong-tulungan ninyo, which is magiging maganda
ang kalalabasan. Which is yun ang topic ngayon ng graduation ninyo, which is sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. Kaya, ang nung makita ko yung kapatid ko na gumraduate, na nakatoga ng itim, nasa Saudi ako noon, dalaga ako, lahat ng pera ko ipinapadala ko sa nanay ko, nagtitira lang ako noon ng pang ah, pang mail ko ng letter. Free naman kasi kami ng board and lodging. Lahat ng pera ko noon padala ko sa nanay ko. Nung makita ko yung kapatid ko na nakatoga ng itim, ang feeling ko, umiyak ako. Dahil ang feeling ko noon, parang na-fulfill ko kung ano yung gusto, ano yung gusto, kung ano yung gusto kong makita, o nakita ko sa kapatid ko yung mga pinaghirapan ko. That's the right word. At naramdaman ko yung feeling ng pagiging isang magulang na kamukha ng mga magulang ninyo ngayon na nagpakahirap para kayo makatapos. Ang gusto lang naman sukli ng mga magulang ninyo, makita kayo na nakatapos, maganda kinabukasan ninyo, maging masunurin kayong anak, at magkatrabaho kayo ng maayos, magkapamilya, nang hindi na kayo nila iniintindi. Huwag ninyong hayaan na ang kahirapan ang maging hadlang para hindi matupad ang mga pangarap ninyo. Kailangan ninyong magtulong-tulong, kailangan ninyong tulungan yung sarili ninyo, kailangan ninyong tulungan yung mga kapatid ninyo, kailangan ninyong tulungan yung magulang ninyo para labanan ng kahirapan. Kasi hindi kahirapan ang dahilan para kayo maging mahirap din. You have to think of something na makaahon kayo sa hirap. At ang isang importante, yung lagi kayo nagpe-pray kay Lord. Lagi kayong humihingi ng tulong sa Kanya. Lagi kayong humihingi ng guidance sa Kanya. At lagi kayong nagpapasalamat kung ano man meron kayo ngayon. Kahit little things lang, everything in this world is a blessing coming from God. Paghinga natin, yung mga gadgets ninyo ngayon, yung pagkain, yung pagka-graduate ninyo ngayon, blessing yan from God. Kung wala ang Panginoon, just imagine kung nasaan tayo ngayon. Nung nag-a-apply ako papunta rito sa sa UK, I don't have enough money para sa placement fee. So, I've asked God na kung po pwedeng, gusto kong pumunta sa UK kasi is a much better future sa family ko. Kung po pwede na papuntahin niya ako dito sa UK without maraming gastos, ganon. So, I pray hard. So, nung nag-apply ako papunta dito, talaga nagwo-work si God sa buhay natin. Dahil yung agency na pinuntahan ko, hindi sila nagkapa-placement fee. Ultimong medical ko at saka visa fee, ang nagbayad noon ay yung National Health Service o yung government dito sa UK. Which is really a miracle coming from God. Miracle came from God. So, natanggap ako dito. So, I tried my very best na magtrabaho ng maayos dito. I worked very hard. Hindi ganun kadali yung pinagdaanan ko dito kasi sa department namin, 2 lang kaming Pilipino na bago. So, I have to show them na kung paano magtrabaho at mag-work ang mga Pilipino. So, after 2 years,
ah, naka na tapos nag-aral ako dito sa Sheffield University. Na-promote ako as senior nurse. And then, yun na, nag-start na yun na talagang nakita nila kung papanong ang mga Pilipino kung paano magtrabaho. Ganyan. Kung paano yung dedication natin sa work, yung attitude natin sa work. So, nung 2012, nag-apply ako papuntang Australia. Just kasi sinasabi nila maganda daw ang Australia, ganyan. So nag-apply ako ng papuntang Australia. Again, ang Panginoon nagkuha na naman na nagpray ako sa Kanya na sabi ko, Lord, gusto ko magpunta ng Australia, gusto ko makita kung ano ba talaga ang buhay doon kumpara dito sa UK. So natanggap ako the same year sa isang private hospital, sa isang prestige na private hospital sa Sydney, Australia. And then nag-work ako doon for 3 years from 2012 to 2015. So, buong mag-anak, yung anak ko at saka yung husband ko, we moved there. And then, pinilang namin yung paligid kung talaga bang is this a place for us or what. So, sa Australia, few months pa lang ako doon, they asked me if I want to apply for a senior post. And I said no. I said that I just want to have a rest kasi ang senior position is too much responsibility. And I just want to just enjoy my life with my family. So nung 2015, we decided na we have to come back here in UK. Kasi yung namang bahay namin dito sa UK, pinaupahan lang naman namin. So we still have a house here in UK. Tapos nag-leave lang naman ako ng 3 years sa work ko. So I just in-inform ko lang yung manager ko dito na babalik ako. So they say na okay, welcome and with open arms. So yung position ko na iniwanan ko before nung bumalik ako, binalikan ko lang siya. So talaga ang Panginoon napakabait, kaya sinasabi ko nga sa inyo, keep praying. Ganon din naman yung husband ko, nag-leave lang siya, nag-career break lang siya for 2 years, 3 years sa work niya. Pagbalik niya, nandun pa rin siya. Kung ano yung pwesto niya, binalikan pa rin niya. Kasi yung kasing mga Briton or pagka nakita nilang hard worker ka and you deserve your position, they will freeze that for you. Iintain ka nila hanggang sa magbigay ka ng resignation letter. Same as in Australia, nung nandoon ako, ang sabi sa akin nung pinaka-manager doon, nung mag-resign ako, anytime na you want to come back here in Sydney, with open arms, you can apply and we will hire you back. Nakakatuwa lang ba yung ganun, di ba? From the humble beginning, tapos makakatrabaho mo yung mga tao na hindi ko man lang naisip nung nasa Pilipinas ako na makikipag-deal ako sa kanila, na magtuturo ako sa mga estudyante ng mga Briton, na magtuturuan ko yung mga newly qualified na staff ng mga Briton. Saan ba ako nanggaling? Nanggaling ako dyan sa Newgan. Nagtapos ako sa Newgan Elementary School. So, yung bang ganon, yung feeling na sometimes nagiging proud ka, which is you earn it and you deserve it because you work hard for it.
sana kung ano yung mga sinabi ko sa inyo, maging inspirasyon sa inyo para sa pag-unlad ninyo sa kinabukasan ninyo at ng pamilya ninyo. Ang sabi sa akin ni Ma'am Vilma, yung daw speech ko is 20 to 30 minutes yung allotment ko. Kung magbibida pa ako, sasabihin ko pa sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko, baka abutin tayo ng mga 3 hours. Ganon. Kaya, I think we are 25 minutes or 26 minutes na. So, may 4 minutes na lang ako. Muli, congratulations sa inyo mga graduates. Congratulations sa mga sa mga magulang ninyo. Talagang nagpursige para kayo makagraduate. Congratulations din sa mga teachers ninyo na hindi na nag-cultivate ng education ninyo, na kung hindi sa kanila, hindi kayo makakatapos ng ganyan. Hindi ko mararating kung anong meron ako, kung nasaan ako ngayon. At totoo lang, yung mga teacher, talagang naa-amaze ako sa kanila. Dahil kung paano silang mag-work, kung paano silang mag-look after sa mga, kung ilang estudyante nila, kung paano sila nakaka-cope up, sigurado naman, makukulit naman talaga ang mga bata, di ba? So, I salute you teachers and sa mga magulang din. At nagpapasalamat ako sa, hopefully ang nanay ko nandyan at nanonood nito. Ang tatay ko hindi na makakapunta dyan kasi may sakit na siya, nasa bahay na lang siya. Na sigurado ang nanay ko, agree ko ano yung mga sinabi ko. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo at ako ang kinuhan yung speaker at sorry kung wala ako dyan in person. Hopefully, pagka umuwi ako, makapaglibot ako dyan sa school natin kahit na wala na akong kilala. I think si Kuya Rico nandiyan ngayon teacher siya ngayon diyan. Kuya Rico, kumusta? Ganun. Muli nagpapasalamat ako and congratulations galing sa family ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga magulang ko, sa lahat ng kapatid ko. Congratulations graduates. At magpakabait kayo at pagbabutihin nyo pag-aaral ninyo at lagi kayo magpe-pray kay Lord. Salamat from here in Sheffield, England, United Kingdom. Magandang gabi po. Salamat.